dahil sa lakas ng ulan. Gumuho ang bahagi ng isang highway sa Calaca sa Batangas. Nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, dahil sa lumalaking sira ng slope protection sa kalsada ay mga tao at motorsiklo lang ang pwedeng dumaan ngayon sa bahaging ito ng Jokno Highway dito sa Calaca City, Batangas. Hirap tuloy ang mga residente sa pagtawid ng kanilang mga gamit at kalakal. Pahirapan ang pagtawid ng mga taga Calaca City sa gumuhong parte na ito ng Jokno Highway. Lalo mas mahirap para sa mga mabibigat ang dala. Ako, sobrang hirap nga ako. Mahirap ang bagyaw. Ang binatilyong ito, halata ang hirap habang pasan-pasan sa kanyang balikat ang isang sako ng patuka na 50 kilos ang bigat. Si Joel, halos 10 beses nagpabalik-balik sa binabag sa kanyang panindang nyog para madala sa palengke sa Alfonso, Cavite. Ang sako ng nyog, umaabot ng 50 hanggang 70 kilos kada isa. Malaking sakripisyo pa para sa akin ng ganitong hanap buhay, gawa ng sa daan niya po, sir. Sakripisyo po, sir. Wala tayong magagawa kundi magpakahirap para mabuhay. Nagsimula ang kalbaryo ng mga taga rito nang mas lumaki ang sira sa snow protection dahil sa pag-ulan. Mahirap pagbuhat. Mga tao at motorsiklo na lang ang pinapayagang dumaan. Hindi tulad nung Miyerkules kung kailan nakalusot pa ang mga light vehicles. Hinintay mo yan, babagsak ko yan. Ngayon pag bumagsak ko yan, wala nang susunod ng dadaan. Umaapila ang mga apektadong residente na sanay ayusin na ang kalsada. Kailangan tiisin. Hindi kami kakain, sir. Dito lang kami nakuha na kaming kinabubuhay araw-araw. Pag hindi nagpakahirap, wala pong asahan. Sa bayan ng Lian, pinasok ng mga rescuer ang binahang palayan para saklolohan ang mga na-trap na residente sa tumataas na tubig. Nasa mahigit 2,000 pamilya ang nagsilika sa buong bayan. Kung uulan pa po at lalakas pa po sa ngayon at hindi natin mapapayagan na umuwi, ay bibilang pa po ng araw. Mel, bukod sa problema ng nasirang slope protection, ay napakakapal din ng fog sa mga oras na ito. Ganyan naman daw kadalasan ang sitwasyon dito sa Barangay Tamayo. Kaya pinag-iingat yung mga rider pati na rin yung mga residente na tumatawid sa nasirang bahagi na ito ng Jokno Highway. Mel. At ingat din kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Hirap pa ring mapahupa ang baha sa Navotas at Malabon sa gitna ng isang taon ng pagiging sira ng isang navigational gate. Ito pa naman ang umaharang sa tubig mula sa Manila Bay. Nakatutok si Maki Pulido. Noong Lunes pa nakararanas ng ganitong pagbaha ang syudad ng Malabon. Ito ang sitwasyon ngayon sa F. Sevilla Boulevard dito sa Malabon City. Ang pinakamalalim na bahagi dito sa kalsadang ito ay nasa may bewang na. Isa raw ito sa mga mahalagang kalsada dito sa syudad dahil isa ito sa mga ginagamit para marating ang Malabon City Hall, ang palengke at ang ospital ng Malabon. Dahil ito ang sentro ng syudad na kung tawagin nga ng mga taga rito ay bayan, maraming napipilitang lumusong sa baha. Ingat si Angel sa paglakad dahil karga niya ang 1 taong gulang na pamangking pina-check up sa doktor. May ano po kasi yung mga butlig-butlig sa katawan. Nangangati lang po kasi tapos iyak ng iyak. Hindi naman po siya nilalagnat. Kasi nangangati, kailangan na ng pangpahid ba. Kaya pinunta namin siya dito kaso sarado yung. Tinitiis din ito ng mga kailangan makarating ng palengke. Para po may makain yung mga apo ko, yung mga anak ko. Kaya po magtitiis na lang. Kasi wala silang pagkain. Kailangan po bilhan ng diaper yung anak ko tsaka gatas. Kailangan po naubusan. Sarado ang maraming negosyo, maliit man o malaki. Pero may ilan ding bukas kahit palubog sa baha ang loob ng tindahan. Tiyaga lang po para makabenta po kami. Kahit kunti lang po. Minsan may bumibili kahit 200. O di, okay rin. Opo. Ganun. Kaysa wala. Kaysa wala po. Kaysa mag-standby ko po. Tuloy pa rin naman daw ang bentahan sa Punduhan Bayan Market o bagsakan ng isda kahit pabaha.
Kada lalaki po ang baha, yun, mahal ang presyo ng isda. Kasi po nahihirapan din po tumawid yung mga truck ng galing probinsya, halimbawa Batangas. Sabi ng Malabon CDRRMO, malala ang pagbaha dahil nasa 1 taon nang sira ang navigational gate. Itinataas ang navigational gate kung high tide para hindi makapasok ang tubig mula sa Manila Bay. Kasi kung buo po yung navigational gate, hindi po papasok dyan ng ganyang kataas yung tubig. Baka mga gutter lang po yan, ma'am, yung mga seepage lang. Kinukuha pa namin ang pahayag ng DPWH na siyang nangangasiwa sa pagpapagawa ng navigational gate. Dahil sa sirang navigational gate, lubog din ang 7 sa 18 barangay ng Navotas. Sa videong ito, nakunang bumigay ang mga sandbag at bumuho sa Celestino compound. Gumamit ng mga sandbag para sana maharang ang tubig mula sa lumang shipyard matapos gumuho ang pader nito. Ilang linggo na ang nakalipas. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kamustahin na natin ang lakas ng bagyong Emong na tumatawid sa Hilagang Luzon. Ang latest mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat, Emil. Mga kapuso, matapos po ang 2 beses sa pagtama sa lupa, bahagyang humina ang bagyong Emong pero bumilis din ang pagkilos habang binabaybay ang extreme northern Luzon. Nabawasan na po yung mga wind signal compared po kahapon at kaninang umaga pero dapat pa rin mag-ingat ang mga nasa signal number 2, yan po yung Batanes at ganoon din ang Babuyan Islands. Posible pa rin po makaranas kasi dito ng malakas sa bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, ganoon din po sa may Apayao at pati na rin sa mainland Cagayan. Sa latest bulletin po ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Emong sa coastal waters po yan ng Sabtang, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot sa 85 kilometers per hour at yung pagbugso naman nasa 115 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-north-northeast sa bilis na 40 kilometers per hour. Nakadalawang landfall po ang bagyong Emong nitong mga nakalipas na oras. Una po dyan, 10:40 p.m. Yan po, kagabi po yan, July 24, 2025. Dyan po sa may Agno, Pangasinan. At yung ikalawa naman sa may Candon, Ilocos Sur. Yan po ay kaninang 5:10 a.m. Kanina lamang po ito, July 25 naman. Saka po nito tinawid. Ito po ang iba pang bahagi ng Northern Luzon. Kaya rin po ito bahagyang humina dahil po yan sa interaksyon nito sa mga kalupaan. Kumbaga po, nabawasan din po yung source ng moisture nito at saka po nabasag din yung mga sirkulasyon po nito. Sa mga susunod na oras, inaasahan po magpapatuloy yung mabilis itong pagkilos. Yan po ay pa-north-northeast at posible po makalabas na sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o di kaya naman po ay sa tanghali kung hindi po magkaroon ng malaking pagbabago sa pagkilos nito. Habang lumalayo, hinihila po o pinalalakas pa rin ng bagyong Emong ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon kaya may mga pag-ulan pa rin pong mararanasan sa ilang bahagi po ng ating bansa. May gale warning din po na nakataas at magiging maalon po sa northern at pati na rin po dito sa may eastern seaboards ng Northern Luzon. Pero yung mga lugar na hindi po nabanggit, posible pa rin po makaranas ng malakas na hangin dahil po yan sa habagat. At ngayon, update naman po tayo sa iba pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung po dating bagyong Dante na may international name na Francisco, patungo na po yan sa may eastern portion ng China. Habang yung isa naman na meron pong international name na Crosa. Hindi po yan papasok dito sa PAR pero sabi po ng Pag-asa, posibleng magpalakas din po yan ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Base naman sa datos ng Metro Weather, ngayong gabi mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito po yan sa Batanes at pati na rin po sa Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera, pati na rin po dito sa ilang bahagi po ng Central Luzon, gaya po ng Zambales at ng Bataan, Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi po ng Bicol Region at pati na rin po dito sa Mimaropa. Lalong-lalo na po dito sa Mindoro Province, sa nakikita po ninyo may kulay pula at kulay orange. Yan po, heavy to intense na mga pag-ulan po yan. Sabado ng umaga, bahagya pong mababawasan maliban na lamang dito sa western sections po ng Luzon, lalong-lalo na po sa may Zambales and Bataan, Ilocos Region at pati na rin po sa Mindoro Provinces. Pero simula po tanghali hanggang hapon at gabi, mataas na po ulit ang chance ng mga pag-ulan. Dito po yan sa halos buong Luzon.
Halos ganyan din po ang inaasahan natin sa linggo ng umaga at magtutuloy-tuloy pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at kasama na rin po dyan itong malaking bahagi po ng Luzon, ganun din itong Western Visayas at pati na rin po yung Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin ang ilang bahagi po ng Soc-Sargen. Dito naman sa Metro Manila, posible rin po ang mga pag-ulan ngayong weekend. Yan po mga pabugso-bugsong ulan po yan. Inaasahan po natin sa Sabado at Linggo. Kaya po mag-monitor pa rin po ng updates and advisories. Samantala sa special weather outlook po na inalabas ng Pag-asa, para po ito sa zona ng Pangulo sa Lunes, July 28, magiging maulap po ang kalangitan sa Quezon City at may chance pa rin ng mga panakanakang mga pag-ulan o thunderstorms. Ang temperatura po ay 25 to 29 degrees Celsius. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Para sa GMA Integrated News Weather Center, maasahan anuman ang panahon. Umakyat sa 26 ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng 3 bagyo at habagat. 12 sa kanila mga kumpirmadong patay. Batay sa pinakahuling datos ng NDRRMC. 5 naman na nakumpirmang nawawala sa 8 naiulat. Mahigit 4.6 million na individual naman ang apektado. Umakyat pa sa mahigit 712 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura, habang mahigit 4 na bilyong piso ang nasirang infrastruktura. Sinimula na ang pagtatambak ng mga bato at buhangin para ayusin ang dike ng Lubao, Pampanga. Nasira yan sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Nakatutok si JP Soriano. Sunod-sunod ang dating ng mga truck na may kargang bato at buhangin sa bungad ng nasirang dike sa Purok 6, Barangay Santa Rita. Itinatambak ang mga bato at buhangin sa nasirang dike na gumuho sa kasagsagan ng habagat at bagyo nitong mga nakaraang araw. Maingat daw ang pagkatambak para mailagay ng maayos ang mga bakal na kung tawagin ay sheet piles. Ito ang magsisilbing pundasyon ng dike. Nagtatambak sila dito sa part na na-erode para pag nakapagtambak sila, maibababa nila yung equipment, yung backhoe, para at least po makapag-umpisa sila na makapagbaon. Martes nang unti-unting gumuho ang dike sa lakas ng ragasan ng tubig dahil nasira rin ang dike sa katabing bayan na Florida Blanca. Nakabantay ngayon ang otoridad sa tindahan na ito na ilang pulgada na lang ay tila babagsak na tatangayin ng ilog. Temporary solution lang daw ang pagkatambak at pagbabaon ng sheet piles dahil ang pinakakailangan matibay na retaining wall sa tapat ng dike. Buong maghapon na pong maganda yung panahon dito sa Lubao, Pampanga, pero makikita nyo po sa isang bahagi ng Purok 6 sa Barangay San Nicolas dito sa Lubao, baha pa rin. Combination daw ito ng habagat at high tide, kaya po yung mga taong nakatira dito talagang kailangan lumusong para makapunta po sa kanilang mga bahay. Lubog din sa baha ang katabing San Agustin Parish Church, pati na rin ang bahay ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Nakamonitor din ang LGU ng Lubao sa iba pang coastal barangays na may naiulat na pagbaha gaya sa Bangkal Sinubil at Bangkal Pugat. Mula sa Pampanga at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mahigit 13,000 pamilya sa La Union ang apektado sa paghagupit ng bagyong Emong. Sa lakas ng hangin, maraming bahay ang natuklapan ng bubong at nabuwal mga puno at mga poste. Nakatutok live si John Consulta. John? Mel, matinding pinsala ang iniwan ni Bagyong Emong sa probinsya ng La Union matapos manalasa kaninang madaling araw. Ganito kalakas ang ulan at hangin na dala ng Bagyong Emong sa La Union sa nakalipas na magdamag. Nang humupa kanina, tumambad ang matinding pinsala. Maraming poste ng kuryente ang tumagilid at nabuwal kaya walang kuryente ngayon sa probinsya. Natoklap din ang mga yero ng ilang bahay at gusali. Maging ang mga kilalang resort sa San Juan di nakaligtas. Si Aling Virginia, kabilang sa mga naapektuhan ng bagyo, nang liparin ang kanilang bubong. Malakas po na malakas kasi umiikot pa po. Lumipad po yung kalahati po.
na bubong ng bahay namin. Nakatayo lang kami po doon sa tagilid ng semento, parang hindi kami tamaan. Ang mga tauhan naman ng La Union PNP, pinasa na ang ilan sa mga nirescue na natrap sa kanilang mga bahay na na-isolate dahil sa biglang taas ng baha. Mga kapuso, sa sobrang lakas nga ng hanging tumama dito sa San Fernando, La Union, makikita nyo naman itong isang kubo na nasa aking likuran ay mula doon sa loobang lote ay itinulok to ng hangin papunta rito sa bangketa na muntik pang pumunta dito sa mismong kalsada. Aabot sa 175 ang bilang ng affected barangays kung saan 13,172 families o 46,291 na individual ang apektado ng bagsik ni Bagyong Emong. Apela ng probinsya, tulong para sa kanilang mga nasalantang kababayan. Maraming nawalan ng bubungan na area. In fact, yung nagpuntahan natin kahapon na disaster control command namin, na disaster din. If there are people who have a good heart, lending a hand here so that ang aming recovery ay mas mabilis, marami pong salamat. Kailangan po namin ang inyong tulong. Mel, nagdeklara na rin ngayong araw ang provincial government ng La Union ng state of calamity sa buong lalawigan. Ito ay para mas mapabilis sa paghahatid ng kinakailangan tulong para sa ating nasalantang mga kababayan. At yan ang pinakalitas mula rito sa La Union. Balik si Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Patay na nang matagpuan ang batang pinaniniwalaang tinangay ng ilog sa Dinalupihan, Bataan. Sa bayan ng Hermosa naman, nagsimula ng mamigay ng gamot laban sa leptospirosis. Pero ang problema ng marami, alipunga. Nakatutok si Oscar Oida. Bagaman umaraw na sa maraming lugar sa Bataan, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng bayan ng Hermosa. Nandito tayo ngayon sa may Barangay Almacen. Kung kahapon ang taas daw ng tubig dito lagpas tao, ngayon nakikita natin may mga tao na nakakapaglakad, may mga hanggang binti, may mga hanggang bewang, pero malaki na ang binaba ng taas ng baha dito sa may Barangay Almacen. Hindi basta humuhupa ang baha sa Hermosa dahil catch basin o tagasalo ng tubig mula sa mas matataas na lugar. Hanggang bewang pa po yung tubig sa amin. Umaabot po ng mahigit 1 week, ganun. Conforme po sa dating ng panahon. Kaya ang mga may pupuntahan, no choice kundi magbayad ng 20 pesos para lang makasakay ng bangka. Yun po yung realidad, dagdag sa gastos. Kasi nga po, kada galaw, sasakay ng bangka. Hindi po pwedeng maglakad. Pero ang karamihan, sanay na sa baha at nasa bahay lang. Martes naman nagsilikas ang mga may kasamang matatanda at bata na ayaw magbakasakali. Biglang tumaas yung tubig ilog, nagkataon na sinalubong ng high tide yung baha, kaya lumikas kami dahil pumapasok na sa bahay namin. Sa may barangay Daungan na lubog pa rin sa baha, maghapong abala ang mga taga-barangay sa pamamahagi ng mga gamot pangontra sa leptospirosis. Ngayon, isang gabi, isang ganto, kaya 5 araw yan. Ay, everyday, 2 ganto. Oo. Sige, thank you. Okay. Pero iba ang idinadaing ng ilang residente. Wala kang sugat? Wala mga sugat? Alipunga. Inisip mo mabuti, hugasan mo mabuti tapos ito ipinapahid mo 2 beses, umaga tsaka gabi. Para po sa alipunga po siya. Ayun naman, butit handa ang mga taga-barangay. Panay lumulusong sa baha kasi pag may baha, siguradong magkakasakit yung mga kabarangay namin. Kaya ito, namimigay kami. Pagtitiyak naman ng mga kinaukulan, may sapat pa namang supply ng relief goods sa kasalukuyan. Sa Dinalupihan, Bataan, patay na ng matagpuan 1:00 ng hapon ang isang 3 taong gulang na lalaki sa Barangay Maligaya. 2 barangay ang layo niyan sa Barangay Tubo-Tubo kung saan siya pinaniniwalaang tinangay ng malakas na agos nitong Martes. Inihatid na siya sa kanyang huling hantungan kanina. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sinuong ng GMA Kapuso Foundation ang mga baha para makapaghatid ng tulong sa mga kababayan nating nasalanta sa Zambales at Pampanga.
Tuloy-tuloy rin ang relief operation sa iba pang lugar sa ilalim ng Operation Bayanihan. Bago pa man mag-landfall ang bagyong Emong sa Agno sa Pangasinan kagabi, dama na ang bagsik nito sa mga karatig probinsya. Gaya sa Macabebe sa Pampanga na ilang araw nang inuulan at binabaha. Lula ng malaking truck na pinahiram ng Office of Civil Defense, tinahak ng aming team kahapon ng ang abot-hitang baha. Katwang ang 701st Brigade ng Philippine Army. Hinatiran natin ng relief goods at sabon ang mahigit 1,800 pamilya na 5 araw ng lubog sa malalim na baha. Kung magtutuloy-tuloy po yung ganitong sama ng panahon at ang taas ng high tide, no? Tingin po namin is magtatagal pa. Ganito rin ang naranasan ng aming team na nagtungo sa Santa Cruz sa Zambales na naghatid ng tulong sa 500 pamilya na lumikas doon, katwang ang 11th Civil Military Operation Regiment. Baha po tsaka nakakatakot po yung hangin. Nakapamahagi na rin tayo ng relief goods at nagpakain ng lugaw sa Benguet para sa mga magsasakang nasiraan ng pananim at naapektuhan ng landslide. Kaninang umaga, 1,500 pamilya ang ating nabigyan sa North at East Fairview. 1,000 pamilya naman sa Dinalupihan at Hermosa, Bataan. Magpapatuloy po ang aming relief operations sa Santa Luzon at pinaplano na rin ang paghahatid ng tulong sa Pangasinan, La Union at iba pang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Sa mga nais sa inyo na sumuporta sa malawakang Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, maaari kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Inilunsad ng PhilHealth ang pinalawak nitong benepisyong medikal na tatawagin ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Pinangunahan ang paglulunsad ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ilalim ng programa, sasagutin na ng PhilHealth pati outpatient consultation hindi lamang sa mga pampublikong ospital kundi sa mahigit 4,000 private partner clinics ng PhilHealth. Sakop na ng sasagutin ng PhilHealth ang 23 laboratory tests at screening para sa 6 na sakit kabilang ang ilang cancer. Pwede na rin ipasagot sa PhilHealth ang pambili ng 54 na prescription medicines. Otomatikong kwalipikado sa programa ang lahat ng miyembro ng PhilHealth. Para naman iwas sa bala at pila, kailangang idaan sa eGov Super App ang mga transaksyon tulad ng pag-set ng appointment sa mga clinic. Magandang balita sa mga commuter, mga kapuso, pwede na ang cashless payment sa MRT. Inilunsad ang pilot testing ng pagbabayad sa MRT3 gamit ang e-wallet, credit card at debit card. Para sa gagamitin ng e-wallet, kailangan lamang mag-generate ng QR code na isa-scan sa turnstile. Itatap naman kung credit o debit card. Pagsisiguro ng DOTR, ligtas ang cashless payment. Layon din itong mapalawig sa iba pang linya ng tren gaya ng LRT 1 at 2, pati sa mga public utility vehicle gaya ng bus.